Hindi naman nagsimula sa sigawan ng lahat. Nagsimula ito sa mga bagay na halos hindi mapapansin. Isang basong hindi na muling pinuno ng tubig, isang pintong sinarhan ng mas mahigpit kaysa dati, at isang tingin na parang may sinasabi pero ayaw bigkasin. Si Maricel Cayanan ay dating simpleng dalaga sa bayan ng San Isidro, yung tipong babaeng kilala sa eskwelahan dahil laging maayos ang proyekto, laging may baong tinapay at laging nakangiti kahit kulang sa tulog. Nang makatapos siya ng kolehiyo, nagpunta siya sa Maynila. Hindi dahil pangarap niya ang siyudad, kundi dahil kailangan. Kung gusto mong umasenso, dito. Sabi noon ni Tia Rhea Sanggalang, kapatid ng yumayaw niyang ina, habang itinutulak ang maliit na maleta niya palabas ng bahay. Pero Maris, kahit saan ka mapunta, tandaan mo, huwag mong ibibigay buong sarili mo sa taong hindi marunong mag-ingat. Napangiti lang si Maricel noon. Tia, work lang naman. Hindi naman ako mag-aasawa agad. Hindi niya alam, ilang taon lang may tatawag sa kanya sa unang pangalan niya sa paraang parang pagmamay-ari at sa una, iisipin niyang iyon ang pagmamahal. Napasok si Maricel bilang assistant sa isang maliit na events team sa Makati. Masipag siya, mabilis matuto at marunong makisama. Kahit umadalang araw, kaya niyang ayusin ang sitting arrangement. Kahit umuulan, kaya niyang hanapin ang kapalit na supplier. Isang beses sa isang corporate launch sa isang hotel, halos lahat nagpanik dahil hindi dumating ang LED wall supplier. Si Maricel ang tumawag, nakipag-usap, naghanap, at sa huli, siya ang nagligtas ng programa. Doon niya unang nakita si Severo Alcantara. Hindi siya yung tipong maingay o palabiro. Tahimik lang siya sa gilid, nakasuot na sobrang linis, buhok na parang hindi ginagalaw ng hangin at mata na parang sinusukat ang buong kwarto. Hindi siya yung CEO na nakikipagkamayan sa lahat. Siya yung tao na pagpamasok parang tumatahimik ang hangin. Lumapit ito kay Maricel pagkatapos ng programa. Miss, Cayanan, tama? Tanong nito, boses na mababa, kontrolado. Opo sir, sagot niya. Medyo nanginginig pa ang kamay dahil sa pagod. Napatingin ito sa suot niyang ID. Hindi ako mahilig sa kapalpakan, pero maayos ang pagkakasalba niyo sa aberya. Ginawa ko lang po yung trabaho ko. Hindi lahat gumagawa ng trabaho nila, sagot nito. Parang simpleng obserbasyon lang. Severo. Maricel, sagot niya. Napangiti ng bahagya. Maricel, ulit ni Severo na parang sinusubukan ng tunog. Kung magtatagal ka sa industriya, kailangan mo ng taong makakapagbigay ng pagkakataon. I'll remember you. Noong gabing iyon, kinilig si Maricel, hindi dahil gwapo si Severo. Oo, may dating, pero higit sa lahat, may kapangyarihan. At sa isang babaheng sanay bilang ng barya, ang kapangyarihan ay parang pader na pwedeng sandalan. Nagsimula ang ugnayan nila sa mga simpleng text, biglang pakape, at mga check-in na tila pag-aalala. Hindi ka pa kumakain? Kumain na po ako, sir. Huwag mo akong tawaging sir. Sige, Severo. Hanggang sa naging mga dinner sa tahimik na restaurant kung saan siya ang laging pinipili ni Severo na kausap. Hindi siya binabastusan, hindi rin siya minamadali, pero may kakaibang higpit sa paraan ng pangungusap nito. Ayaw ko sa taong pabago-bago. Minsan sabi ni Severo habang hinihiwa ang steak, kailangan ko ng babaeng stable, yung hindi madaling maimpluensyahan ng iba. Stable naman ako, mahinang sagot ni Maricel. Tignan natin. Akala niya biro lang, hindi niya napansin, unti-unti nang nagbabago ang mundo niya. Nang mabuntis si Maricel, naghalong takot at saya. Pinangarap niya ang pamilya, yung hindi niya naranasan ng buo. Pero nang sabihin niya kay Severo, hindi ito nagulat. Parang alam na nito, parang inaasahan. Good, sabi ni Severo sa loob ng kotse habang pauwi sila. We'll do it properly. Severo, paano yung trabaho ko? Tapos na yun, sagot nito agad. Hindi ka na dapat nagko-commute, hindi ka na dapat napapagod. I'll take care of you. Dun unang bumigat ang dibdib ni Maricel. Pero gusto ko pa ring magtrabaho. Mabilis itong napalingon, pero hindi galit ang mukha. Mas parang pagtataka. Why would you? May kailangan ka pang patunayan? Hindi po, hindi yun. Severo, sabi nito, mas mabagal ang bigkas. Sa pamilya natin, iisa ang direksyon. Ako ang magbibigay. Ikaw ang mag-aalaga.
At dahil buntis siya, at dahil takot siya, at dahil, sa totoo lang, dahil gusto niyang maniwala, pumayag siya. Kinasal sila sa isang eleganting simbahan na punong-puno ng mga taong hindi niya halos kilala. May mga kamera, may mga bulaklak, may mga ngiting parang nakaprograma. Si Maricel, nakaputing gown, hawak ang kamay ni Severo, pilit na pinapakalma ang sarili. Sa reception, lumapit si Aling Marita Dizorn, yung matandang yaya na dati niyang nakasama sa probinsya at ngayon kinuha ni Severo bilang kasambahay na mapagkakatiwalaan. "Maris," bulong ni Aling Marita, hawak ang kamay niya. "Ang ganda mo, anak. Pero mag-ingat ka. Ang yaman, hindi laging ligtas." "Aling Marita, ayos lang po," sagot niya kahit may kirot ang boses. "Mabait si Severo." Hindi sumagot si Aling Marita, tumingin lang parang may gustong sabihin, pero kinain ng musika at palakpakan. Lumipas ang mga buwan, ipinanganak si Inigo sa isang private hospital at ang buong mundo ni Maricel ay naging amoy ng baby powder, gatas at pag-iyak sa madaling araw. Hindi niya inakanang magiging masaya siya sa ganitong simple. Sa tuwing tatawa si Inigo, parang nawawala ang bigat. Pero sa bahay, unti-unti nang lumalamig ang hangin. May mga staff, si Gabo Laksamana ang driver na tahimik at laging nakaalalay. Si Nenya Paredes ang kasambahay na mabilis kumilos pero iwas makipag-eye contact kay Severo. May mga alituntunin, bawal lumabas ng walang paalam, bawal mag-post ng kahit ano. Isang hapon, dumating si Tia Rhea sa gate, may dalang prutas. Si Maricel, nagmaamadaling bumaba, bitbit si Inigo. "Tia!" Masaya niyang sigaw. Pero bago pa siya makarating, hinarang siya ni Severo sa sala, hawak ang telepono. "Where are you going?" tanong nito. "Nandyan si Tia Rhea, bibisita lang." "Without telling me?" tanong nito ulit, mas talim. "Biglaan lang po." Naputol siya sa isang malamig na tawa. "Biglaan. Sa bahay ko walang biglaan." "Severo, pamilya ko po siya," mahinang sagot ni Maricel, nanginginig. Lumapit si Severo, dahan-dahan, hanggang maramdaman niya ang bigat ng presensya nito. "Pamilya mo," ulit nito. "At ako ano?" Ikakandado niya sana ang sagot sa bibig niya pero lumabas pa rin. "Asawa ko po." "Then act like it," sabi nito, saka tumingin kay Nenya. "Tell the guard, no visitors." Nakita ni Maricel sa bintana si Tia Rhea na pinapaalis, hawak ang supot, nagtataka. Naramdaman niya ang luha sa mata pero pinigil niya. Nasa likod niya si Severo, nakatitig sa kanya at alam niyang ayaw nitong makita siyang umiiyak. Pag-akyat niya sa kwarto, si Inigo ay umiiyak, naghahanap ng gatas. Nanginginig ang kamay niya habang hinihili ang bata. "Anak, tahimik lang," bulong niya. "Walang mangyayari sa atin." Pero kahit siya, hindi niya sigurado kung nagsasabi siya ng totoo. Kinagabihan, sa hapagkainan, tahimik si Severo. Kumakain ito na parang walang nangyari. Si Maricel, pilit kumukuha ng ulam pero wala siyang gana. "Hindi ka kumakain," sabi nito, hindi tumitingin. "Hindi po ako gutom." "Gutom ka," sagot nito, saka tumingin sa kanya. "Hindi ka lang marunong sumunod." "Nagkamali lang po ako." "Hindi lang," bigkas ni Severo, mababa pero mabigat. Kapag nagbukas ka ng pinto para sa mga taong galing sa labas, hindi mo alam kung anong dala nila. Chismis, kakulangan ng respeto, pagdududa. "Hindi po ganun si Tia." Tumigil si Severo, dahan-dahang inilapag ang kubyertos at doon tumahimik ang buong mesa. Kahit si Gabo sa malayo parang napalunok. "Maricel," sabi ni Severo, "kung gusto mo ng tahimik na buhay, makinig ka. Kung gusto mo ng gulo, ipagpatuloy mo." Sa gabing iyon, natulog si Maricel na nakaharap sa kisame.
Si Inigo mahimbing sa tabi niya. Si Severo nakatalikod, hawak ang cellphone niya, tila may kausap. Ilang araw ang lumipas, mas lumala ang kontrol. Nawala ang access niya sa sariling bank account, pinalitan ng password ng mga emails niya, pati simpleng paglabas sa bakuran kailangan ng paalam. Isang umaga, habang nagliligpit si Maricel sa study room ni Severo dahil kulang ang staff at ayaw niyang mapagalitan si Nenya, may napansin siyang folder na nakasiksik sa ilalim ng mesa. Hindi siya nakikialam pero may papel na nakalabas, may nakasulat na Wildlife Park, Permits, Transfers. Bumilis ang tibok ng puso niya, hindi dahil gusto niyang manilip, kundi dahil narinig niyang bumukas ang pinto. Mabilis niyang itinulak pabalik ang folder at tumayo. Naandun si Severo kasama ang lalaking hindi niya kilala, matangkad, maputla at may ningiting parang walang init. "Ah," sabi ni Severo, tumingin sa kanya. "Maricel, this is Leandro Quirino." "Ma'am," bati ni Leandro, tumanggo lang. "Bakit ka nandito?" tanong ni Severo, tila normal. "Magdadala lang po sana ng tubig." "Leave," putol ni Severo, walang emosyon. Lumabas si Maricel bit-bit ang tray, pero habang naglalakad siya sa hallway, narinig niya ang boses ni Leandro, mahina pero malinaw. "Kung may banta, sir, alam niyo na, may paraan sa park." Sumikip ang dibdib ni Maricel. Napahinto siya sa may pader, hawak ang tray, parang biglang bumigat ang hangin. Pagdating niya sa kusina, napansin ni Aling Marita ang pamumutla niya. "Maris, anong nangyari?" bulong ng matanda. Hindi agad nakasagot si Maricel. Tumingin lang siya sa pinto, baka may nakikinig. Tapos bumalik ang tingin niya kay Aling Marita, nanginginig ang labi. "Aling Marita, parang hindi ko nakilala yung asawa ko." At sa unang pagkakataon, hindi na niya kayang ikubli sa sarili na ang pader na inakala niyang sandalan ay kulungan pala. Hindi umalis sa dibdib ni Maricel ang bigat ng sinabi niya kay Aling Marita. Kulungan pala. Kinabukasan, maaga pa lang ay ramdam na niya ang kakaibang galaw sa loob ng bahay. Mas maraming security ang nakapwesto sa gate. May dumating na van na may kahong may tatak ng isang private catering. Si Nenya Paredes ay pabalik-balik sa kusina at si Gabo Laksamana ay tahimik na tila may iniiwasang tingin. "May bisita po ba?" tanong ni Maricel habang karga si Inigo na nakasabit ang braso sa leeg niya. Hindi agad sumagot si Nenya. Tumingin muna ito sa kisame na parang may hinahanap, saka nagsalita ng mahina. "May event po mamaya, ma'am. Sa park daw po." "Anong park?" kumunot ang noon ni Maricel. Bago pa sumagot si Nenya, pumasok si Severo Alcantara, nakasuot ng polo na parang pang-outdoor pero sobrang planchado at may ningiting hindi umaabot sa mata. "Good morning," sabi ni Severo, tila normal. Tumayo si Maricel kahit nanginginig ang tuhod. "Anong park yung sinasabi nila?" "Wildlife Park," sabi ni Severo. "Property natin, family day, para makapaghangin kayo ni Inigo." Biglaan naman, naingat na sabi niya. "Pwede bang?" "Walang pwede," putol ni Severo, pero banayad ang boses na mas nakakakilabot. Napangiti si Inigo, inosente. "May animals ba, mama?" "Oo," sagot ni Severo, saka yumuko at hinaplos ang ulo ng bata. Nabigla si Maricel sa salitang leon, parang may malamig na tubig na ibinuhos sa batok niya, lalo't sariwa pa sa isip ang folder na nakita niya at ang narinig na usapan tungkol sa paraan sa park. Sinubukan niyang magpakalma. "Sige, pero baka matakot si Inigo." "Hindi siya matatakot kung hindi ka matatakot," tugon ni Severo. Bago sila umalis, nilapitan siya ni Aling Marita sa may hagdan. "Maris," bulong nito, pinisil ang kamay niya. "Kung may masama kang pakiramdam, mag-ingat. Huwag kang lalayo sa bata." "Aling Marita," napalunok si Maricel, "may kakaiba akong narinig kahapon." Hindi na siya nakapagsalita pa dahil narinig niya ang matinis na takong sa marmol. Pumasok sa sala si Daphne Rigor, ang PR head na lagi niyang nakikitang nakangiti sa kamera. Maganda, maayos, at parang laging may hawak na script. "Hi Maricel," masiglang bati ni Daphne. "Ready ka na? Exciting to.
family bonding, tapos may mini-shoot for Sir Severo. Very wholesome ang theme. Sa likod ni Daphne, sumunod si Basilio Nakua, ang security chief, na malapad ang balikat, tila laging nakakunot ang noo at ang tingin ay laging may sinusuring panganib. Hindi niya ito masyadong napapansin noon, pero ngayong araw, pakiramdam niya, bawat hakbang nito ay may bigat. Sumakay sila sa SUV convoy. Si Maricel at Inigo sa pangalawang sasakyan kasama si Daphne habang si Severo sa unahan. Tahimik ang biyahe. Si Daphne lang ang nagsasalita tungkol sa branding, sa donors, sa image ni Severo na mabuting tao. Kasi maraming bashers ngayon. Kwento ni Daphne, nakatingin sa phone. Pero si Sir Severo, solid yan. Philanthropist, family man. Kaya importanteng makita ng mga tao na masaya kayo. Nagkibit balikat si Maricel. Masaya naman si Inigo. O ayan, tuwang-tuwa si Daphne. Perfect. Smile lang kayo lagi ha, para smooth ang narrative. Narrative. Parang pelikula. Samantalang ang buhay ni Maricel, parang unti-unting pinipilas. Pagdating nila sa wildlife park, bumungad ang malawak na lupain na may mga bakod na mataas, mga signage na bagong pinturahan at mga taong nakapila na tila handang mag-assist. May isang tour guide na lumapit, si Jomari Pineda, nakasuot ng vest na may logo ng park at pilit ang ngiti. "Good morning po, ma'am, sir," bati ni Jomari, sabay tanggo kay Severo. "Welcome po ulit sa Alcantara Wildlife Park." Sa gilid, may caretaker na mukhang pagod at may bahid ng takot sa mata. Si Ramil Punzalan. May dala itong timba at sa itsura, halatang sanay sa mabibigat na trabaho. Nang mag-cruise ang tingin nila ni Maricel, mabilis itong umiwas. "Nandito lahat?" tanong ni Severo kay Jomari. "Opo sir, ready na po ang route. Safe po." Sumingit si Daphne, hawak ang maliit na kamera. "Maricel, dito ka muna. Inigo, wave ka sa camera." Nag-wave si Inigo, tumawa. Si Maricel, napilitang ngumiti, pero ang mata niya ay naglilibot. Napansin niyang may mga lugar na restricted area at may mga pinto na mas makapal ang bakal na may padlock. Habang naglalakad sila sa route, may mga usa sa malayo, may mga ibon sa aviary. Pilit na kinakausap ni Maricel si Inigo para hindi kabahan ng bata. "Anak, tingnan mo oh, may zebra." "Ang ganda mama, parang sa TV." Tuwang-tuwa si Inigo. Ngunit sa bawat hakbang, ramdam ni Maricel na hindi ito simpleng tour. May ritmo ang paggalaw nila na parang sinadya. Laging nauuna si Severo, laging may dalawang security sa likod nila. Si Basilio, halos hindi lumalayo. Nang makarating sila sa isang shaded area, may nakahandang mesa, tubig at tsaa. Lumapit si Daphne, bitbit ang tray. "Oh, Maricel, inom ka muna. Nakakapagod maglakad," sabi nito. "Nahihilo na po ako," manginat na sagot ni Maricel. "Baka tubig na lang." "Tina," giit ni Daphne, pero nakangiti pa rin. "Relaxing to." Tumingin si Maricel kay Severo, humihingi ng non-verbal na pahintulutan. Tumanggo si Severo, mabagal. "Inom," sabi, parang utos sa aso. Kinuha ni Maricel ang tasa. Isang lagok lang. Hindi niya gustong bastusin at ayaw niyang magskandalo sa harap ng bata. Pero ilang minuto, naramdaman niya ang bigat ng talukap ng mata niya, ang init sa loob ng ulo at ang pagkahilo na parang may umiikot na alon. "Mama?" tanong ni Inigo, biglang hinawak ang braso niya. "Okay ka lang?" Oo, pilit niyang sagot, pero bumigat ang dila niya. Biglang nagsalita si Severo. "Daphne, bring the kid. I want a private tour. Special area." Napatayo si Maricel kahit umiikot ang paningin. "Severo, bakit kailangang hiwalay?" "Because I said so," sagot nito, at sa unang pagkakataon sa araw na iyon, lumabas ang lamig sa boses niya. Lumapit si Basilio. "Ma'am, dito po tayo." Napaatras si Maricel, yakap si Inigo. "Hindi, Severo, kasama ko ang anak ko."
Ngumiti si Severo, yung ngiting matagal ng kinakatakutan. Maricel, sabi nito, "If you make a scene, you'll scare him. Gusto mo ba yon?" Parang napako siya. Pinili niyang hindi sumigaw dahil bawat sigaw si Inigo ang tatamaan. "Anak, hawak ka sa akin," bulong niya. Pero mabilis ang pangyayari. Sa pagliko nila sa isang daan na napapalibutan ng matataas na pader, nawala ang ingay ng park. Parang wala ng ibang tao. Taning yabag, huni ng ibon at hangin na humahampas sa bakal. Huminto sila sa isang malaking gate na may warning sign. May nakasulat, "Dangerous Animal Enclosure. Authorized Personnel Only." Napatitig si Maricel. "Severo, ano to?" Dahan-dahang lumapit si Severo, nakatingin sa kanya na parang nanunood ng pagtatapos ng isang palabas. "Ito ang paraan," sabi, halos pabulong. Namula ang face ni Maricel. "Anong ibig mong sabihin?" Simay niya si Severo kay Basilio. "Open." Nanlaki ang mata ni Maricel. "Hindi! Severo! May bata!" Pero pagkalaglag ng huling salita niya, naramdaman niya ang kamay ni Basilio sa siko niya. Mahigpit, walang pag-aalinlangan. Nilingon niya si Daphne sa malayo, nakatayo, nakangiting parang walang alam. Si Jomari nakatago sa likod ng poste at si Ramil nandoon, naninginig ang panga, tila gustong umatras. "Sir," narinig niyang bulong ni Ramil, halos hindi lumalabas ang boses. Baka naman tumingin si Severo kay Ramil at tumahimik ang caretaker. Parang pinutol ang hangin. Sa isang iglap, bumukas ang gate at bago pa niya maunawaan, itinulak sila, si Maricel at si Inigo, papasok. "Severo!" Sigaw ni Maricel pero parang malayo ang sariling boses niya. Bumagsak siya sa lupa, yakap si Inigo. Naramdaman niya ang alikabok, ang amoy ng bakal at ang bigat ng katahimikan. Sa loob ng enclosure, may mga batong nakakalat, may maliit na kubol at sa gilid, isang anino na gumalaw. Isang leon, malaki, mabigat ang hininga, dilaw ang mata na parang apoy. Si Inigo, nanlaki ang mata at napahikbi. "Mama!" Nanginginig na sabi ng bata. "Mama! Leon!" "Huwag kang gagalaw," bulong ni Maricel, pilit na kalmado kahit nanginginig ang kalamnan niya. "Hawak ka lang sa akin, anak." Sa labas, narinig niya ang boses ni Severo, malinaw at malamig, parang nagbibigay ng final instruction. Tapos na ang problema ko. Umikot ang mundo ni Maricel. Problema? Anak niya ang problema? Lumapit ang leon, dahan-dahan. Hindi ito tumatakbo, hindi ito umuungol ng agresibo, para itong lumalakad na may pag-iingat, na parang may sinusukat sa hangin. Amoy, takot, tunog. "Please," bulong ni Maricel, hindi niya alam kung kanino. "Diyos ko!" Naramdaman niyang umiiyak si Inigo sa dibdib niya. "Mama, ayoko." "Huwag kang titingin," sabi ni Maricel, saka tinakpan ang mata ng bata. Huminto ang leon sa ilang hakbang, ilang segundo na parang oras. Tapos, imbes na tumalon, umupo ito at dahan-dahan inilapat nito ang malaking paa sa lupa na parang nagsasabing, "Andito lang ako." Narinig ni Maricel ang mahinang ungol, hindi galit, kundi parang pagod. Napansin niya, may sugat sa bandang tagiliran ng leon, parang luma, may bahid ng dugo na natuyo. At sa mata nito, hindi niya nakita ang gutom na pamatay. Ang nakita niya, paghihirap. Sa labas, may kaguluhan. Narinig niyang sumigaw si Ramil. "Sir, hindi po siya umaatake. May mali dito." "Shut up!" Narinig niyang sagot ni Basilio. "Dr. Noemi!" Sigaw ni Ramil, biglang mas malakas. "Doc, dito! Bilisan niyo!" Sa loob, biglang tumayo ang leon. Napaatras si Maricel, akala niya ito na. Pero hindi sa kanila tumingin ang leon. Tumingin ito sa gate. Parang may narinig.
Parang may naramdamang pagbabanta mula sa labas. Lumapit ito sa harap nila at doon tumayo sa pagitan niya at ng gate na parang pader na buhay. Hindi makapaniwala si Maricel. "Anak, huwag kang umiyak," bulong niya. Pero siya mismo nanginginig na ang luha. "Mama, bakit hindi siya kinakain tayo?" Hikbi ni Inigo. "Hindi ko rin alam, pero may dahilan." Ilang minuto pa, narinig nila ang tunog ng susi, ang kalabog ng bakal at mga yabag na nagmamadali. May boses na babae, matatag, may otoridad. "Ramil, anong ginawa niyo? Bakit may tao sa loob?" "Doc, hindi po ko gusto to. Sir Severo po. Open the secondary lock, now." "Hindi pwede." Narinig ni Maricel si Basilio pero naputol ito. "Basilio, kung pipigilan mo ako, isusumbong kita sa authorities. Hayop to! Buhay to! Tao rin niyang nasa loob." Matapang na sigaw ni Dr. Noemi. Sa loob, gumalaw ang leon. Mas naging alerto. Napasandal si Maricel sa pader, hawak si Inigo. Naninginig ang bata pero hindi na sumisigaw. Parang naramdaman din niya na may kakaibang proteksyon. Nang bumukas ang maliit na side gate, pumasok si Ramil. May hawak na mahabang board at piraso ng karne pero nanginginig ang kamay. Sa likod niya, si Dr. Noemi. Naka-gloves, may dalang tranquilizer gun ngunit nakatutok sa lupa, hindi sa leon. "Ma'am!" sigaw ni Ramil, luhana. Dahan-dahan po kayo." "Doc," umiiyak na sabi ni Maricel. "Anak ko!" "Alam ko," sagot ni Dr. Noemi, boses na pinipigilan ang galit. "Makinig ka sa akin. Huwag kang tatakbo. Huwag kang sisigaw. Sumunod ka sa akin." Dahan-dahan, lumapit si Dr. Noemi sa leon. "Ambar, easy," sabi nito, parang kinakausap ang matagal ng kakilala. "Easy lang ha. Good boy." Napakurap si Maricel. Ambar, may pangalan ang leon. Hindi ito halimaw lang. May buhay, may kwento. At sa gitna ng lahat, nang dahan-dahan silang inilabas ni Dr. Noemi sa side gate, nanatili si Ambar sa pwesto. Nakaharang, parang bantay. Hindi ito umatake, hindi ito nagwala. Parang alam nitong ang papel niya, protektahan muna. Paglabas ni Maricel, bumagsak ang tuhod niya sa lupa. Yakap niya si Inigo na humihikbit, nanginginig. "Huwag kang tumingin pabalik," mahinang sabi ni Dr. Noemi habang tinatakpan niya ng kumot ang balikat ni Maricel. "Pero tandaan mo to, hindi aksidente ang nangyari." "Doc," basag ang boses ni Maricel. Kung hindi si Ambar, patay na kami." Tumanggo si Dr. Noemi, mabigat ang mata. "At kung may utak ang gumawa niyan, may dahilan siya. Kaya ngayon, dapat mabuhay ka ng mas maingat." Sa likod nila, sumisingit ang boses ni Daphne Rigor, yung dating PR head na kanina ay nakangiti pa sa camera. "Everyone, please, calm down. This is a misunderstanding." Pilit nitong sinasabi sa mga staff at ilang tao sa park na nagtipon dahil sa sigawan. "Maling-mali yan," putol ni Dr. Noemi, lumingon kay Daphne. "May batang nasa enclosure. Anong misunderstanding ang sinasabi mo?" Nakita ni Maricel si Severo na lumapit kay Severo, pabulong. Hindi niya marinig ang sinabi pero nakita niya ang panga ni Severo na humigpit at ang mata nitong sumulyap sa kanila, parang paalala na wala pa itong tapos. Ilang minuto pa, dumating ang isang park ambulance unit, hindi para sa kanila, kundi parang pampakitang rescue response. May medic na si Lia Tamayo, mabilis maglagay ng BP cuff kay Maricel. "Ma'am, okay po ba kayo? Nahihilo po ba kayo?" Nahihilo pa rin siya sa tsaa, pero mas malinaw ang isip niya kaysa dati. "Hindi ako aksidente," bulong niya, halos sa sarili. Sinubukan ni Severo lumapit, dala ang malamig niyang boses na kunwari may pagkaalala.
Maricel, let's not make this bigger. You were panicking. It's trauma. We'll get you help. Help? Napasinghap si Maricel. Tumitig sa kanya. Ikaw ang naglagay sa amin sa loob, Severo. Nagbago ang titig ni Severo. Mabilis lang, pero nakita niya ang tunay na kulay. Warning. Be careful. Mahinang sabi ni Severo, halos hindi gumalaw ang labi. Sir Severo, sumingit ni Dr. Noemi, matigas ang tono. Ang konsekwensya ng ginawa ninyo, buhay ng bata. Tumawa si Severo ng maliit, malamig. Doc, you're emotional. This is why you're a vet, not a decision maker. At doon, parang pumutok sa dibdib ni Dr. Noemi. Hindi ako vet lang, doktor ako. At kung magaling kang magtago ng baho, mas magaling akong magtanda ng sugat. Sa oras na iyon, nagkagulo ang mga tao. Ang iba sa staff nagbulungan. Ang maihan na noon pa sumusunod sa convoy ay nakatayo sa gilid, nanginginig ang kamay. Si Gabo naman sa may sasakyan ay nakatingin sa lupa, parang gustong lumapit pero hindi makagalaw. Ngunit ang pinaka nakakagulat para kay Maricel ay si Ramel Punsalan. Lumapit ito ng patago sa likod ng isang poste. Hawak ang maliit na pouch, namumula ang mata, halatang naninginig. Ma'am, sandali lang po. Lumapit si Dr. Noemi at si Maricel. Si Inigo, pagod na, nakasubsob sa balikat ng ina. Ano to? Tanong ni Dr. Noemi, nagbabantay. Kinuha ni Ramil ang isang maliit na flash drive na kulay itim. May audio po ako, bulong niya. Kahapon pa, narinig ko po sila, Sir Severo at si Leandro Quirino. Sabi nila, paraan sa park. Tapos kanina, narinig ko rin si Basilio. Utos po talaga. Nanginig ang daliri ni Maricel. Bakit mo to ginagawa? Napaluha si Ramil. Kasi nakita ko po si Ambar. Ilang buwan niya siyang sugatan. Pinapabayaan. Tapos gagamitin pa siyang pamatay. Hindi na po tama to, ma'am. Tinakpan ni Dr. Noemi ang flash drive sa palad niya. Ramil, delikado to. Opo. Kaya ibinibigay ko na ngayon, sagot ni Ramil. Kasi mamaya, baka paalisin na nila ako. Baka may mangyari sa akin. Bago pa sila makasagot, may sumigaw sa malayo, isang supervisor. Ramil, dito ka, now! Napapikit si Ramil, parang pinipigilan ang takot. Doc, ma'am, ingat po kayo. At mabilis siyang tumalikod, naglakad na parang normal pero halatang nanginginig. Pag-uwi nila sa bahay, hindi na asawa ang trato ni Severo kay Maricel. Para na siyang bagay na kailangang itali. Sa sala, pinaupo niya si Maricel habang si Basilio at dalawang guard nakatayo sa gilid. Si Inigo dinala sa nursery at si Nenya pinagbili ng huwag ilalabas ang bata. Maricel, sabi ni Severo, nakaupo sa harap niya. From this day, you will be monitored. Para saan? Mapait na tanong ni Maricel. Para siguraduhin mong hindi ako magsasalita. Para siguraduhin hindi ka gagawa ng kwento. You are unstable. You need treatment. Treatment? Ikaw ang may sakit. Napasingap siya, pero mabilis din niyang kinagat ang dila. Alam niyang kapag lumaban siya ng direkta, mas lalo siyang masasakal. Kinabukasan, lumabas na ang balita at parang sinampal si Maricel ng kasinungalingan. Sa social media, may statement ang Alcantara Group. A minor safety incident occurred due to a family member's panic episode. No animal attack happened. We are improving protocols. May picture pa si Severo, nakangiting parang santo. Si Daphne ang nag-ayos. At sa loob ng bahay, ipinaramdam ni Severo na kaya niyang kontrolin ang mundo. Pero may isa siyang hindi na kontrol, si Dr. Noemi. Kinahapunan, dumating si Dr. Noemi sa gate. Kunwari magde-deliver ng medical follow-up. Si Gabo ang sumundo sa kanya. Naninginig ang panga pero pinapasok siya. Sa kusina, habang si Nenya nagkukunwaring naglalabas sa kabilang dulo, inilapag ni Dr. Noemi ang isang maliit na papel sa ilalim ng tasa ni Maricel. Basahin mo mamaya, bulong niya. Wag ngayon. Pag-alis ni Dr. Noemi, nakahanap si Maricel ng pagkakataon sa kwarto. Binuksan niya ang papel. Isang pangalan at number. Attorney Dalisay Carpio, Legal Aid.
May nakasulat ng maliit sa ibaba. Hindi ka nag-iisa. Huwag kang pumayag na maging diagnosis ang katotohanan mo. Kinagabihan, habang natutulog si Severo, kinuha ni Maricel ang lumang phone niya na nakatago sa ilalim ng drawer. Yung phone na akala ni Severo ay nawala na. Mabilis niyang tinawagan ng number. Legal Aid Center, this is Delisa. Ate, attorney, nanginginig si Maricel. Ako po si Maricel Kayanan Alcantara. Baka may mangyari sa akin. May ebidensya. May anak po ako. May sandaling katahimikan, saka naging mas malambot ang boses. Maricel, huminga ka. Nasaan ka ngayon? Sa bahay ng asawa ko. Okay, makinig ka sa akin. Huwag kang magpapakita ng takot sa harap nila. Kailangan nating planuhin to ng maayos. May taong mag-a-assist sa'yo. May safe house kami. Hindi ko pwedeng iwanan anak ko. Pabulong na iyak ni Maricel. Hindi mo siya iiwan, sagot ni Attorney Dalisay. Ilalabas ka namin kasama siya. Hindi man lang nakalipas ang 2 araw, sinubukan na ni Severo ang susunod niyang hakbang. Ipasok si Maricel sa isang rehab facility para patahimikin. Dumating isang van sa umaga. May 2 taong naka-white coat at may dalang folder. Ma'am, for your own safety, sabi ng isang lalaking nagpakilalang Dr. Emerick Lontok. Pero ang paraan niyang tingin ay tingin sa pasyenteng walang karapatan. Severo? Ano to? Nanginginig ang tanong ni Maricel. Help. Sagot ni Severo, malamig. You've been hysterical. You need to rest. Inigo will stay here, safe. Napamuka si Maricel. Hindi mo kukunin anak ko. Umiyak si Inigo, kumapit sa damit niya. Mama, ayoko! Doon, sumulpot si Aling Marita mula sa kusina, nanginginig pero matapang ang mata. Sir Severo, bata po yan. Huwag niyo pong paghiwalayin. Tumingin si Severo kay Aling Marita at parang natuyo ang mundo. Marita, mababa ang boses. Go back to the kitchen. Don't interfere. Pero bago pa mahila si Maricel palapit sa van, may kumalabog na gate sa labas. May boses na babae, matatag at may bigat ng pananampalataya. Hindi kayo pwedeng magdala ng babae nang walang malinaw na consent at legal order, sabi ng isang madre na pumasok kasama ang 2 staff, si Sister Celestina Arguelles. Sumunod si Attorney Dalisay, hawak ang papel. May temporary protection request na kami in process at may karapatan siya sa anak niya. Kung gagalawin niyo siya, documented ang lahat. Namutla si Severo pero pilit ngumiti. Attorney Carpio, always dramatic. Hindi to drama, sagot ni Attorney Dalisay. Ito ang batas at mas gusto mo sigurong dito na tayo mag-usap sa harap ng mga tao. Sa gitna ng tensyon, si Gabo ang unang kumilos. Tahimik niyang binuksan ang trunk ng sasakyan, kunwari may kukunin, pero lingon kay Maricel at bahagyang tumanggo, parang sinasabing, umalis ka na. Si Nenia, sa gilid, nag-iwas ng tingin, pero mabilis niyang inabot kay Maricel ang maliit na bag na may laman, damit ni Inigo, gatas at isang laruan. Ma'am, bulong ni Nenia, halos walang tunog. Ingat po. At sa isang saglit na parang panaginip, nakalabas na si Maricel at Inigo, sumama kay Sister Celestina, sumakay sa sasakyang walang marka, papunta sa women's shelter. Sa shelter, unang gabi, hindi nakatulog si Maricel. Si Inigo, nakayakap sa kanya, nanginginig pa rin kapag may pinto na sumasara. May volunteer na si Jessa Mapa na nagdala ng mainit na lugaw. Ma'am Maricel, dito po, safe kayo. Walang papasok na hindi namin kilala. Paano kung makita niya kami? Pabulong na tanong ni Maricel. Lumitaw si Sister Celestina sa pintuan, hawak ang rosaryo. Anak, sabi ng madre, may mga taong siyang kayang bayaran, pero may mga taong hindi niya kayang bilhin. Ang konsensya. Ilang linggo ang lumipas, nagsimula silang humilom kahit paunti-unti. Si Inigo, dinala ni Attorney Dalisay sa child therapist na si Dr. Silas Yambao, isang lalaking kalmado, nakasalamin at marunong makinig. Sa unang session, ayaw magsalita ni Inigo, nakadikit lang sa ina.
Pero si Dr. Silas hindi pinipilit. Okay lang, sabi ni Dr. Silas, nakaupo sa mababang silya. Pwede ka lang gumuhit. Ano gusto mong iguhit? Tahimik si Inigo pero kinuha ang Crayola. Gumuhit siya ng malaking hayop, leon, at sa harap nito, dalawang maliliit na tao na magkahawak-hawakang kamay. Naluha si Maricel sa gilid. Tinaptak ni Dr. Silas ang mesa ng marahan. That's a protector, sabi niya. Hindi lahat ng nakakatakot nananakit. Samantala, si Maricel para hindi tuluyang gumuho, tinanggap ang alok ng kaibigang hindi niya inakalang magiging sandalan, si Cielo Maravilla, may-ari ng maliit na event studio na dati niyang nakatrabaho. Maris, hindi kita tatanungin kung anong nangyari kung hindi mo pa kaya. Pero dito, kailangan ka namin at dito, hindi ka pag-aari ng kahit sino. Sa mga gabing pagod siya, doon niya naaalala ang flash drive. Inabot niya iyon kay Attorney Dalisay sa isang tahimik na meeting room. Eto po, nanginginig niyang sabi. Sabi ni Ramil, may audio. Pinakinggan ni Attorney Dalisay at unti-unting tumigas ang mukha nito. Maricel, dahan-dahan niyang sabi, hindi lang to about attempted harm sa inyo. May mas malaki pa. Ano po? Halos hindi makahinga si Maricel. Illegal, sagot ni Attorney Dalisay, betwa ng betwa sang salita. May bintahan ng exotic animals, may peking permits, at ang park ginagamit nilang dumping ground kapag may kailangang patahimikin. Napasandal si Maricel, parang binuhusan ng yelo. Kaya nila ginawa sa amin yun? Oo, sagot ni Attorney Dalisay, at alam mo kung bakit hindi nila inaasahang mabubuhay kayo? Kasi akala nila walang magiging saksi. Pero nandyan si Ambar, nandyan ang records, at kung mabubuo natin ang ebidensya, babagsak ang mundo ng itinayo niya sa kasinungalingan. Sa gabing iyon, habang yakap ni Maricel ang natutulog na si Inigo, hindi na lang takot ang nasa dibdib niya. May bagong pangako siyang binitawan sa dilim. Hindi sigaw, hindi drama, kundi paninindigan. Anak, bulong niya sa buhok ng bata, hindi tayo mananahimik. Pero hindi rin tayo magmamadali. Aayusin natin to hanggang sa dumating ang araw na hindi na siya makakatakas. Anak, hindi tayo mananahimik. Pero hindi rin tayo magmamadali. 5 taon na ang lumipas mula noong gabing iyon sa shelter. Mula noong unang beses na natulog si Maricel nang may takot na baka may kumalampag sa pinto at bawiin ang buhay na pilit niyang binubuo. 5 taon na rin mula nung natutunan niyang ang paghihingati ay hindi kailangang maingay. Kadalasan, mas epektibo kapag tahimik, maingat, at may tamang oras. Sa maliit na opisina ng Maravella & Co. Events, iba na ang anyo ni Maricel Kayanan. Hindi na siya yung babaeng umiilag sa malalakas na boses. Naka-blazer siya ngayon, buhok na nakapusod ng maayos, at mga mata na marunong magpigil ng luha kahit may bigat sa dibdib. Sa pader, may framed na event schedule, contracts, at isang maliit na certificate na nakalagay sa sulok. Women's Leadership in Community Work. Hindi niya ipinagyayabang, pero palagi niyang tinitignan kapag pinanghihinaan siya. Maris, may meeting ka sa 3 p.m. tapos call with client sa 5. Sabi ni Cielo Maravilla, hawak ang tablet. At by the way, partner na talaga kita dito, official. Napangiti si Maricel. Pero hindi na yung ngiting kilig, ngiting pagod na lumalaban. Cielo, sinabi ko na, hindi ko kailangan ng title. Kailangan mo, giit ni Cielo sabay turo sa papel. Hindi para sa yabang, para sa proteksyon. Kapag may sumubok uling umapak sa'yo, may pinanghahawakan ka. Hindi na sumagot si Maricel. Alam niyang tama si Cielo. Sa mundo ng mga taong tulad ni Severo, ang papel ay kapangyarihan. At sa loob ng 5 taon, natutunan niyang kailangan niyang matutong gumamit ng parehong sandata. Pero hindi para manakit ng inosente, kundi para tumama sa tama. Sa labas ng opisina, may tumawag sa kanya sa video call. Mama! Masiglang boses ni Inigo. Mas matangkad na ngayon, 11 years old. Payat pero mas buo ang tindig. Naka-uniform siya ng volunteer group. May patch na youth serve. Anak, tapos na practice? Tanong ni Maricel, pinipigilan ng pag-aalala. Coach Meg says,
Okay daw ako. Sabay lapit ng kamera sa lalaking nasa likod. Good afternoon po, Ma'am Maricel. Bati ni Coach Megs Alvaran. Nakapolo at may whistle sa leeg. Si Inigo po, tahimik pero consistent. Hindi nangiistorbo pero pag binigyan mo ng task, tinatapos. Natawa ng bahagya si Maricel. Ganyan po talaga yan. Kumakapit pag may mission. Huminga ng malalim si Coach Megs. Parang may gustong sabihin pero maingat. Ma'am, may outreach kami sa weekend. Tutulong sa relief packing. Kung okay lang, gusto namin kayong makilala. Para makita rin ni Inigo na kasama kayo sa mundo niya. Tinignat ni Maricel ang anak niya. Si Inigo, nakangiti. Pero may bahid pa rin ng pagkailang kapag may biglang malakas na tunog sa paligid. Hindi na siya yung batang nanginginig tuwing may pinto, pero dala-dala pa rin niya ang mga bakas ng lumang takot. Sige, sagot ni Maricel. Pagbaba ng call, saglit siyang napaupo. Sa 5 taon, maraming pinagdaanan si Inigo. Therapy sessions, mga gabing bigla siyang magigising at hahanap ng liwanag. Mga araw na ayaw niyang lumabas. Ngunit paunti-unti, natuto siyang bumalik sa mundo. At ang pagbabalik na iyon ang pinakapinagmamalaki ni Maricel. Hindi pera, hindi negosyo, kundi ang anak niyang natutong huminga nang hindi laging makatingin sa likod. Pero habang nagbubukas ang mundo ni Maricel, hindi naman tumigil ang aniw ni Severo. Sa isang maliit na meeting room, nakaupo si Attorney Dalisay Carpio. Nakalatag ang ilang folder at printed screenshots. Mas lalo itong tumalim sa paglipas ng panahon, hindi sa pagiging masungit, kundi sa pagiging mas eksakto. Maricel, sabi ni Attorney Dalisay, tinutok ang ballpen sa isang pangalan sa papel. Mas maingat na si Severo ngayon, hindi na siya yung basta-bastang gagalaw ng walang taklob at nag-hire siya ng bago. Si Basilio? Tanong ni Maricel. Hindi, nandyan pa rin yun, pero may mas mataas. Sagot ni Attorney Dalisay. Gideon Sarmiento, banker, fixer, magaling mag-ikot ng pera at papeles. Kapag may kailangang i-neutralize, hindi nadahas ang una, documents. Sumikip ang dibdib ni Maricel. Ibig sabihin, mas mahirap siyang hulihin. Mas mahirap, oo ni Attorney Dalisay, pero mas maraming butas kapag mas maraming tinatago. Sa kabilang pahina, may larawan ng isang lalaking naka-gray suit, nakangiti sa kamera kasama si Severo sa isang ribbon cutting. Si Gideon, malinis tignan, parang hindi marunong magkasala. Pero alam ni Maricel, yan ang klase ng taong hindi mo mararamdaman na sinasakal ka na hanggang sa wala ka ng hininga. Nasa kanya pa rin ang narrative, mahinang sabi ni Maricel. Sa publiko, mabait pa rin siya. Tumanggo si Attorney Dalisay at doon tayo tatama. Hindi tayo aasa sa isang saksi lang o isang recording lang. We build a chain. Reputation, business relationships, regulatory pressure. Para pag bumagsak, hindi niya kayang saluhin. Napatingin si Maricel sa folder na may label na Ramil Punzalan, Testimony. 5 taon. 5 taon niyang inigatan ang taong iyon tulad ng pag-iingat niya kay Inigo. Dahil kung mamatay si Ramil, mababasag ang isa sa pinakaimportanteng piraso ng katotohanan. Nandyan pa rin si Ramil? Tanong ni Maricel. Nakastable siya, sagot ni Attorney Dalisay. May bagong trabaho, bagong address. Pero Maricel, takot pa rin siya. Kasi kahit 5 taon na, may mga taong nagpaparamdam. Si Severo, bulong ni Maricel, halos lasan niya ang pangalan. Hindi lang siya, dagdag ni Attorney Dalisay. May network, kaya kailangan natin ng mas malakas na ilaw. At doon niya unang narinig muli ang pangalang matagal nang nasa paligid pero ngayon pa lang papasok sa laban. Si Trixie Malari. Sa isang cafe sa Quezon City, dumating si Trixie na may dalang backpack, recorder at notebook na puno ng sticky notes. Hindi siya yung tipo ng producer na maarte. Simple lang, mabilis magsalita at marunong makinig. Maricel, sabi ni Trixie, diretso sa mata. Hindi kita pipilitin magsalita kung hindi ka ready. Pero kung ready ka, kaya nating ipakita ang katotohanan
nang hindi ka sinisira. Umangat ang kilay ni Maricel. Paano mo ko poprotektahan? Kung media ito, pwedeng baliktarin, pwedeng sabihin nilang gawa-gawa. Tama, sagot ni Trixie. Kaya hindi ito magiging chismis. Documentary to. Evidence-based. May records, may chain of custody, may on-cam testimonies na protected ang identity kung kailangan. Sumingit si Attorney Dalisay, kalmado pero may diin. At may legal strategies sa likod. Hindi ito basta ipapalabas ng walang safety net. Huminga si Maricel, nakatitig sa tasa ng kape. Naalala niya bigla ang mga taong hindi niya inakalang tutulong. Si Dr. Noemi, si Sister Celestina, si Cielo, si Coach Migs. Naalala niya rin ang leon na hindi umatake, si Ambar na naging unang saksi ng milagro nila. May isang kondisyon ako, sabi ni Maricel, boses na halos pabulong. Ano? Tanong ni Trixie. Hindi ko hahayaang maging palabas lang ang trauma ng anak ko. Hindi ko siya ilalagay sa kamera para lang magpaluha ng viewers. Tumanggo agad si Trixie, walang debate. Agreed, hindi natin gagamitin ang bata. Ang laban na to sa may kasalanan. Sa sumunod na mga linggo, tahimik ang kilos nila. Si Trixie nakipagkita sa ilang dating staff ng wildlife park sa mga lugar na hindi halata. Si Attorney Dalisay nag-ipon ng dokumento, permits, procurement trails, unusual transactions. Si Maricel patuloy sa trabaho at pagiging ina. Pero sa gabi, nag-aaral siya ng mga detalye. Parang bumabalik sa pagiging estudyante. Pero ngayon, ang exam ay buhay niya. Samantala, si Severo naman ay hindi rin natulog. May mga balitang kumalat sa business circles. Nagpalit daw ito ng ilang partners, nagbawas ng exposure sa park at mas nag-focus sa charity events. Malinis sa paningin ng tao. Pero alam ni Maricel, ang charity sa kamay ng ganitong lalaki ay hindi kabutihan, kundi maskara. Isang hapon, dumating si Cielo sa opisina ni Maricel. May hawak na invitation card na makapal, parang pangmayayaman. Maris, sabi ni Cielo, maingat ang boses. May gala. Kinuha ni Maricel ang card. Alcantara Foundation Charity Gala Year-End Benefit Night. May pirma si Severo sa ibaba at may listahan ng sponsors at media partners. Expected ka, dagdag ni Cielo. May nagtanong sa event circle. Sabi nila, will Maricel attend? Sumikip ang lalamunan ni Maricel. Sinong nagtanong? Hindi ko sigurado. Sagot ni Cielo, pero ramdam ko, sinisilip ka na nila. Sa gabing iyon, nag-meeting sila na Attorney Dalisay at Trixie sa maliit na conference room. Nasa whiteboard ng isang simpleng timeline. Gala night, media, evidence release, legal filing, regulatory pressure. Hindi natin ilalabas lahat doon mismo. Paalala ni Attorney Dalisay, pero gagamitin natin ang gabi para makuha ang maximum visibility at maximum leverage. Tumingin si Trixie kay Maricel. Ready ka bang lumitaw sa same room with him? Hindi agad sumagot si Maricel. Sa loob ng 5 taon, hindi niya nakita si Severo ng harapan. Puro sa balita, puro sa papel, puro sa takot na bigla na lang sisilip sa sulok ng isip niya. Pero ngayon, hindi na siya yung babaeng luluhod sa sala at mananahimik. Naalala niya si Inigo, yung guhit na layon na protektor. Naalala niya ang pangakong binitawan niya sa dilim. Ready ako, sagot niya sa wakas. Pero hindi ako pupunta para magmukhang kawawa. Pupunta ako para makita niyang hindi niya ako napatay. Tumanggo si Attorney Dalisay, seryoso. Then we do it smart. Sa weekend outreach, dumalo si Maricel kasama si Inigo. Nakita niya kung paano makihalubilo ang anak niya sa ibang bata. Hindi maingay pero tumutunong. Habang nag-aayos ng relief packs, lumapit si Coach Migs. Ma'am, sabi nito, nakikita ko po may bigat pa rin si Inigo minsan. Pero alam nyo, ang mga batang may pinagdaraanan, pag tinuruan mong tumayo, nagiging matatag. Napangiti si Maricel, tumanggo. Kaya ko siya inilalabas sa mundo para hindi na siya mabuhay sa kulungan ng takot. Pag uwi nila, habang natutulog si Inigo, tumayo si Maricel sa bintana. Sa mesa, nakalatag ang invitation card.
ilang legal notes at isang maliit na earphone para sa recording. May tumawag, si Attorney Dalisay. "Maricel," sabi nito, diretso at kalmado. "Reminder, hindi tayo dito para makipagsagutan. Dito tayo para maglagay ng domino. Isang tulak lang, tapos tuloy-tuloy." "Okay," sagot ni Maricel. "Nasaan si Trixie?" "Inside na siya," sagot ni Attorney Dalisay. "May contacts siyang crew. At tandaan mo, may nakahanda tayong filing. Hindi ito bluff." Sa araw ng Alcantara Foundation Charity Gala, maaga pa lang ay ramdam na ni Maricel ang bigat ng hangin. Hindi ito yung klase ng kaba na nanlalamig ang kamay sa takot. Ito yung kaba na pinipigil mo para hindi ka umatras. Dahil alam mong kung umatras ka, babalik ka sa dating kulungan. Sa bahay ni Cielo, doon siya nag-ayos. Si Cielo Maravilla mismo ang tumulong pumili ng damit. Simple pero matatag. Isang dark dress na hindi flashy, sakto lang para magmukhang dignified. Hindi siya nagdala ng alahas na mamahalin. Isang maliit na kwintas lang na regalo ni Inigo. Kahoy na may nakaukit na maliit na leon. "Para sa tapang mo, Mama," sabi ng anak niya noong ibinigay iyon. Habang inaayos ni Maricel ang buhok, lumapit si Cielo, hawak ang kamay niya. "Maris, kung ano mang mangyari, nandito kami. Hindi ka nag-iisa." Tumanggo si Maricel, pilit ngumiti. "Alam ko, kaya ko to." Sa kabilang kwarto, si Inigo ay iniwan niya sa pangangalaga ni Sister Celestina at ng shelter staff. Hindi niya ito sinama dahil ayaw niyang masangkot ang bata sa esenang para sa mga matatanda at halimaw na marunong magbihis ng suit. Bago siya umalis, tumawag si Attorney Dalisay. "Maricel," sabi nito, diretso at kalmado. "Reminder, hindi tayo dito para makipagsagutan. Dito tayo para maglagay ng domino. Isang tulak lang, tapos tuloy-tuloy." Huminga ng malalim si Maricel at sumakay sa sasakyan. Pagdating sa venue, bumungad ang isang hotel ballroom na parang mundo ng ibang tao. Kristal na ilaw, pulang carpet, media wall na puno ng logos at mga ngiting pang social. Sa tabi ng pintuan, may mga photographer na palahaw ang flash. Sa loob, may orkestra na tumutugtog ng klase na musika. At sa gitna ng lahat, naroon si Severo Alcantara. Nakataksido, nakaayos ang buhok, hawak ang wine glass at nakangiti sa lahat na parang santo ng fundraising. Katabi niya si Gideon Sarmiento, yung fixer banker na malinis ang aura, na parang hindi kayang gumawa ng masama. May kasama ring ilang board members at syempre si Daphne Rigor na ngayon ay mas masiglang PR queen. Parang walang nangyaring enclosure, parang walang batang muntik mamatay. Nang makita ni Severo si Maricel, hindi ito nagulat. Parang inaasahan niya. Lumapit ito ng dahan-dahan, nakangiting may kontrol. "Maricel," bati niya, tila walang kasaysayan sa pagitan nila. "You look well." "Salamat," sagot ni Maricel, diretso, walang emosyon. Sumingit si Gideon, nakangiti rin. "Miss Kayanan Alcantara, right? I've heard interesting things. Glad you could make it." "Interesting?" ulit ni Maricel, parang tinatansya ang tao. "Sana tama ang narinig nyo." Nag-iba ang ngiti ni Gideon, pero mabilis din bumalik. "We all love a good redemption story." Tumingin si Maricel kay Severo. Hindi ito redemption, ito ay katotohanan. Saglit na nanigas ang mata ni Severo, pero nung ngumiti ulit, mas manipis. "Let's not do this here." "Hindi ako ang nag-umpisa," sagot ni Maricel. Sa likod, may sumulpot na waiter na nag-abot ng champagne. Si Maricel tumanggi. Hindi siya iinom. Hindi na siya magpapalunod sa anumang inilalapit ng mundo ni Severo. Sa gilid ng ballroom, naroon si Trixie Malari, naka-black blazer, may maliit na earpiece. Lumapit ito sa kanya na parang simpleng guest lang. "Ready?" bulong ni Trixie, halos hindi gumalaw ang labi. "Ready," sagot ni Maricel. Sa isang sulok naman, naroon si Attorney Dalisay, tahimik, hawak ang phone, nakabantay sa oras. Sa mesa niya, may folder na parang ordinaryong program booklet, pero sa loob, may kopya ng mga dokumentong magpapabagsak ng maskara. Nagsimula ang programa. Umakyat sa integrada ang host, nagpasalamat sa sponsors, nagpakita ng mga highlights ng foundation, feeding programs, scholarship, medical missions, palakpakan, tawa, mga inspiring na salita. At dumating ang parte ni Severo,
ang pinaka-aabangan speech. Ladies and gentlemen, sabi ni Severo sa mikropono, boses na malambing. Our mission is simple. Protect the vulnerable, serve the community, create a better world. Sa salitang protect, kumunot ang noo ni Maricel. Gusto niyang tumawa pero pinigil niya. Hindi ito komedya. Ito ang hukay ng kasinungalingan na ngayon ay bubuksan sa harap ng lahat. Tonight, dugtong ni Severo, we are also celebrating family because family is the heart of everything we do. Naramdaman ni Maricel ang pagtingin ng ilan sa kanya, mga mata ng mga taong nakapansin na may ex-wife aura siya, may kasaysayan. Pero hindi siya yumuko, tumayo siya ng tuwid. Pagkatapos ng speech, inanunsyo ng host, and now, a special tribute video prepared for Mr. Severo Alcantara honoring his leadership and compassion. Palakpakan ng lahat, sumulyab si Daphne kay Severo, nakangiting proud. Si Gideon, tumano na parang satisfied. Si Severo, nungiti, parang hari. Ngulit nang bumukas ang screen, hindi ang inaasahan ng lumabas. Una, itim, tapos may malabong audio. Isang boses na pamilyar kay Maricel, si Leandro Quirino. Kung may banta, sir, alam nyo na, may paraan sa park. May mga taong nagbulungan. Ano yun? Parang recording? Sumunod ang boses ni Severo, malamig, walang arte. Kung ayaw sumunod, tapusin. Sa park, walang makakaalam. Parang may nahulog na baso sa isang mesa. May sumigaw na, "What the?" May mga mata na biglang naghanap ng sagot. Sumunod ang montage, larawan ng restricted gate, larawan ng sugat ni Ambar, medical note ni Dr. Noemi na nakaredact ang personal details at mga kopya ng permits na may halatang inconsistencies. Tapos isang graph ng transactions, mga pangalan ng shell companies at ang signature trail na mauumi sa Alcantara assets. At sa huling parte, lumabas ang blurred silhouette ng isang lalaki, si Ramil, na may boses na nanginginig. Hindi po aksidente. Utos po talaga. May bata po yun, may babae, pero pinasok pa rin. Parang nabasag ang ballroom sa katahimikan. Sa entablado, namutla si Severo. Hindi na niya kontrol ang mukha niya. Pumihit siya kay Daphne, galit ang mata. Anong ginagawa mo? Sir, hindi ko to. Nanginginig na sagot ni Daphne, namumula ang labi. Si Gideon Sarmiento, mabilis na lumapit kay Severo at bumulong. Shut it down, now! Pero huli na. Tumayo ang ilang donors, hawak ang phones, nagsisimula ng mag-record. May media partners sa likod na nag-uusap na. May isang journalist na sumigaw. Mr. Alcantara, is that you on the audio? Sinubukan ni Severo bawiin ang script. Lumapit siya sa mic, pilit ngumiti. This is clearly a malicious attack, a manipulated video. Manipulated? Biglang boses ni Dr. Noemi mula sa gilid, lumabas sa crowd. Naka-blazer, hindi na naka-vet uniform. Matapang ang tindig. May medical records ako, may witness ako, at may bata na halos namatay. Nagulat ang mga tao, lalong nagkagulo. Sumunod si Attorney Dalisay, lumapit sa entablado, hawak ang dokumento. Mr. Alcantara, habang nagsasalita ka, naka-file na ang complaint at may request for investigation na may attached evidence. Kung gagamitin mo ang impluensya mo para arestuhin o takutin ang sino man dito, mas lalo kang lulubog. Nakita ni Maricel si Basilio sa malayo, papasok sa ballroom, parang gustong mag-escort palabas ng mga gulo. Pero may ibang security ang venue na humarang dahil nagsisimula na ring matakot ang management sa liability. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Maricel. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Lumapit siya kay Severo, sapat lang para marinig niya pero hindi niya kailangang magmura. 5 taon, mahinang sabi ni Maricel, titig na titig sa kanya. 5 taon akong natulog na iniisip kung babalik ako sa kulungan mo. Pero tignan mo ngayon, ikaw ang napapalibutan. Napasinghap si Severo, pabulong na galit. You think this will destroy me? Hindi.
Sagot ni Maricel, ikaw ang sisira sa sarili mo. Matagal na. Si Gideon, nakita niyang namutla rin, hindi dahil sa awa, kundi dahil alam niyang may paper trail na tumuturo sa kanya. Mabilis itong umatras, nagte-text sa phone, halatang nagka-calculate ng damage control. Tumunog ang ilang notification, may mga tao nang nagpo-post online. Sa loob ng ilang minuto, ang tribute video ay naging expose. Sinubukan ni Severo lumapit kay Maricel, humawak sa braso niya, pero umatras siya agad. Hindi na siya nahihypnotize ng touch na yon. Do you know what you're doing? Singal ni Severo. Oo, sagot ni Maricel. Pinapakita ko sa kanila ang totoo. Hindi pa man tapos ang gabi, dumating ang dalawang taong naka-civilian attire na halatang mula sa enforcement. Lumapit sila kay Attorney Dalisay, nagpakilala sa venue management. Walang dramatic na pusas sa harap ng crowd, pero malinaw ang mensahe. May investigasyon niya. May mga taong kailangang magpaliwanag. Umalis ang ilan sa donors, halatang galit. May iba naman na nanatili, nakatingin kay Severo na parang biglang nag-iba ang mukha ng mabait na milyonaryo. Sa mga sumunod na araw, domino ang bumagsak. Una, may partner na nag-withdraw ng sponsorship. Pangalawa, may bank na nag-freeze ng ilang transactions dahil sa risk flags. Pangatlo, ang wildlife park ay sinailalim sa inspeksyon at doon lumabas ang mas maraming ebidensya. Mga kulungan na hindi naaayon, mga gamot na expired at mga hayop na may sugat. Ang si Ambar, ang leon na hindi umatake, ay inilipat sa isang sanctuary sa tulong ng animal advocates na kinontak ni Dr. Noemi. Nandoon din si Ramil, sa malayo, umiiyak habang pinapanood ang leon na sa wakas ay may espasyong hindi kulungan. Sorry Ambar, matagal kitang hindi nailigtas. Bulong ni Ramil. Hindi mo kasalanan lahat, sagot ni Dr. Noemi. Pinisil niya ang balikat niya. Pero ngayon, may bagong simula. Para kay Maricel, ang tunay na wakas ay hindi yung pagbagsak ni Severo sa balita. Ang tunay na wakas ay yung gabi na umuwi siya mula sa mga legal meetings, pagod pero nakahinga. Pagpasok niya sa shelter na ngayon ay mas maaliwalas at mas organisado dahil tumutulong na siya bilang donor, tumakbo si Inigo papunta sa kanya. Mama! Yakap ng bata. Napanood ko sa phone ni Coach Migs. Sabi niya, ikaw daw yung matapang. Napaluha si Maricel. Hinaplos ang buhok ng anak. Hindi ako matapang mag-isa. Bulong niya. Marami tayong kasama. Sa gilid, nakangiti si Sister Celestina, hawak ang rosaryo. Si Cielo, may dalang supot ng pagkain. Si Attorney Dalisay, nakatext na, "Good work, keep steady." Si Trixie, nagpadala ng mensahe, "We told it right, no sensationalism." Sa sumunod na mga buwan, nagtatag si Maricel ng maliit na foundation. Hindi para magmukhang santo, kundi para may lugar ang mga babaeng tulad niya na may takot at walang pera. Tinawag niya itong Liwanag Foundation para sa legal help, counseling at emergency shelter support. Kasama sa programa ang Animal Welfare Partnerships dahil hindi niya makalimutan ang leyong na naging unang nagligtas sa kanila. Sa opening ng maliit nilang opisina, may maliit na plaque sa dingding. Para sa mga hindi pinaniwalaan, para sa mga pinatahimik, para sa mga muling tumayo. Isang umaga, dinala niya si Inigo sa sanctuary, hindi sa park ni Severo, kundi sa totoong lugar na may pag-aalaga. Malayo sa kamera, tahimik lang. Nang makita ni Inigo si Ambar sa malayo, mas malusog na, mas malinis ang balahibo. Napahawak ito sa kamay ng ina. "Mama," mahina niyang sabi. "Siya yung protector." Tumanggo si Maricel, ngumiti na may luha. "Oo anak." "Pwede ba siyang pasalamatan?" tanong ng bata. Lumuhod si Maricel para kapantay ang anak. "Pasalamatan natin sa paraan natin, hindi sa hawak.
sa buhay na pinili nating ituloy. At habang papalubog ang araw, hawak ni Maricel ang kamay ni Inigo at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi na siya nakatingin sa likod para siguraduhing walang humahabol. Sa harap nila, may liwanag at sa likod nila, ang anino ng lalaking akala niya dati ay mundo niya, ay isa na lang kwento ng babaeng hindi niya pinatay.